ambot. Ako nga pala si Ginoong Lodobisi. At ako naman si Binibining Tore. At ako naman si Binibining Hesta. At ako naman si Binibining Bakto. At kami ang inyong magiging guro ngayong araw. Inaanyayahan ng lahat na tumayo para sa ating panalangin na pamumunuan ni Jocelyn. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Ama, na nandito kami upang kami po ay matuto. Gabayan niyo po ang aming guro na makapagbigay ng kanilang leksyon ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. So, bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, ay maglalaro muna tayo. At ito ay tinatawag na pangalanan mo ako. At papangkatin ko ang klase sa dalawang grupo. Unang grupo at pangalawang grupo. Ang gagawin niyo lamang ay sasabihin niyo ang pangalan ng nasa ibang pangkat. Pero kayo ay nakatalikod. Kagaya nito. At gagawin ni Binibining Jean at Binibining Tore. At bibilang ako ng 3 at sabay sila maghaharap at sasabihin nila ang bawat pangalan na kung sino ang magiging kaharap nila. Nagkakaintindihan? Opo. Okay. Ganito yun. 1, 2, 3. Yeah! Nakuha niyo ba mga bata? Opo. So, pumunta dito sa harapan ang pangkat pangalawa at pangkat una. Kayo ay tatalikod sa isa't isa. Ang pangkat pangalawa ay haharap doon at pangkat una ay haharap doon. At ako ang pipili kung sino ang magiging kaharap ninyo. Nagkakaintindihan? Opo. Sa likod. Okay, sa pagbilang ng 3 ay haharap kayo sa isa't isa. 1, 2, 3. Nanalo si Inday Disian. Yung mga tapos na ay pwede na umupo. Sunod naman, ayan. 1, 2, 3. Ang panalo ay si ang pangkat una. Competitive. Sige, umupo na kayo. At ang last, Ngayon mga bata, bago umupo, iayos mo na ang mga upuan kung ito ba'y nakalinya sa harapan. Tingnan ko na ang ilalim sa mga upuan nyo ay may basura sa gilid sa harapan at sa ilalim ng iyong lamisa, pakipulot at ilagay sa tamang basurahan. So ngayon mga bata, maaari na kayong umupo. Nais kong tignan niyo ang iyong kaliwa. Nandyan ba ang iyong mga katabi? Opo. Magaling. Ngayon naman, sa kanan, nandyan ba ang iyong mga katabi? Opo. Magaling. So, ibig sabihin, walang lumiban sa ating mga klase ngayon. So, ngayon mga bata, kunin niyo ang iyong mga assignment at ipasa sa harap. Nakapasa na ba ang lahat? Yes. Opo. Magaling. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating bagong tatalakayin, ay meron muna tayong mga alituntunin na dapat sundin sa ating klase. Una, kasibas sa lahat, Makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Umupo ng maayos.
Tama! Pero may mga katanungan pa ba kayo sa ating itinalakay kahapon? Wala na po. Magaling! Okay, bago tayo magsimula, meron tayong masayang gawain kung tawagin ay tama o hindi. So, meron ako ditong iba't ibang larawan. Kapag ang inyong nakita ay tama o nagpapahalaga sa ating kapaligiran, isigaw niyo ng malakas ang yes na yes at sabay gawin ang thumbs up. Paano nga gawin ang thumbs up? Magaling! Ngunit, kapag ang inyong nakikita ay hindi tama o hindi nagpapalaga sa inyong kapaligiran, ay isigaw naman ng malakas ang no, no, no. Ano nga ang isigaw? No, no, no. Magaling. At sabay gawin ang malungkot na mukha. Paano nga gawin ito, Inday Jocelyn? Nakita sa kasi. Ang malungkot na mukha. Magaling. So, nakuha ba? Opo. Handa na ba kayong makisagot at makisaya? Opo. Magaling. So, unang larawan. Ano ang inyong nakikita? Nagtatanim. Nagtatanim po. So, ano ang isisigaw? Yes, yes. Magaling. Ito ay yes na yes dahil nagpapakita ng nagtatanim. Opo. Ano naman ang nasa larawan? Pagkatapon ng pagbasura sa ilog. So, ano ang isisigaw? No, no, no. Ano ang gawin kapag no, no, no? No. Palungkot na? Mukha. Paano nga gawin ito, Inday Jocelyn? Magaling. Ito ay hindi nagpapakita ng pagpapalaga sa ating kapaligiran. Pangatlong larawan. No, no, no. No, no, no. Dahil ito ay nagpapakita ng pagtatapon ng basura kahit saan. Opo. Okay, ito. Ano ang nasa larawan? Pag sisegregate nila sa mga basura. So, ano ang ating isisigaw? Yes na yes. Okay, ito ay yes na yes. Dahil nagpapakita ng papahalaga sa ating Kapaligiran. kapaligiran. So, ngayon, may katanungan ako kasi sa ating ginawang aktibidad. So, ano ang mangyari sa ating kapaligiran kung patuloy natin itong pababayaan? Okay? Masisira po. Opo. Ito ay nasira kung patuloy natin itong pababayaan ng ating kapaligiran. At paano natin magpapakita ang pagpapahalaga sa kapaligiran sa ating pang-araw-araw na buhay? What's the answer? Yung batang nilulit? Napaglilinis po picture. Opo, ito ay magpapakita kung patuloy natin itong pangalagaan at nilinisan ang ating kapaligiran. Pangatlo, pagka ng tanong, bilang mag-aaral, paano ang maitutulong ninyo upang mapanatiling maayos at malinis ang ating kapaligiran? Matan sila? Sa pamamagitan po ng hindi pagtapon sa mga basura kahit saan. Opo, ito dapat ay ating pangangalagaan. At ngayon, ang ating bagong tatalakayin ay tungkol sa kapaligiran. At dito din natin malalaman kung ano ang dapat at hindi natin gawin sa ating kapaligiran. Pero bago ang lahat, babasahin muna natin ang ating mga layunin. Okay, Batang Melody, pakibasa sa una nating layunin. Natutukoy ang mga paraan kung paano mapapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Okay, Batang Deo, pakibasa ang pangalawang layunin. Pwede kang pumunta dito sa harapan. Anak, tumingin sa iyong kasama.
Mabuti Batang Jocelyn, pakibasa ang pangatlong layunin. Na ipapakita ang pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging maingat at responsable. Okay, very good. Batang Enzo, pakibasa sa panghuling layunin. May papakita ang disiplina sa tamang pagtapon ng mga basura at pangangalaga sa katawan. Okay, maraming salamat. So ito ang ating mga layunin sa ating aralin ngayon. Ngayon, ating tumanyan kung ano nga ba ang kapaligiran. Pakibasa? Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng makapaligid sa atin tulad ng lupa, tubig, hangin, halaman, hayop, at iba pang likas na yaman. So ito ay pagtutukoy sa ating kapaligiran tulad ng lupa, tubig, at iba pang likas na yaman. So dapat natin itong pahalagahan at protektahan upang tayo ay maganda ang ating buhay. So ngayon, pakibasa? Ito ang pinagmulan ng ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at malinis na hangin. Dapat natin ito palagaan dahil dito tayo kumukuha ng ating pagkain, tubig, at malinis na hangin. So dapat natin ito pangalagaan at protektahan. Pakibasa? Dito rin nakasalalay ang kalusugan, kabuhayan, at pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Sa simpleng pagtapon sa maayos na lagayan ng basura, ito ay isang simbolo ng magandang maging responsable na tao at ito rin ay nakasalalay sa ating kalusugan. Dapat. Then, at sa pang-araw na pamumuhay ng tao. So, dito naman tayo sa mga nakakabuting gawain sa kapaligiran. Una, pakibasa, Batang Melody. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Okay, dapat natin itapon ang mga basura sa mga tamang lalagyan dahil kung hindi natin itatapon ito sa tamang lalagyan ay kakalat lang ito sa ating kapaligiran at magdudulot na ng baha kundi sakit. May makukuha tayong sakit galing sa mga basura na nalalanta. Sunod, Batang Jocelyn, pakibasa. Pagsasagawa ng waste segregation or paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Okay, salamat. So, sa pagtatapon ng mga basura, dapat ito ay ihiwalay sa mga nabubulok at hindi nabubulok. Sino ang makapagbibigay kung ano ang nabubulok? Example, kung unsay mabubulok na basura. Sige, Inday Dio. Papel po. Okay, papel. Ang papel ay nabubulok at sino pa? Sige, Melody. Inday Melody. Dahon sa saging po. Okay, nalalanta rin ang dahon ng saging. At sa hindi nabubulok naman, ano kaya ang mga basura hindi nabubulok? Batang China. Plastic. Okay, plastic. Ano pa? Sige, Melissa. Lata. Pakiulit. Lata. Okay, lata. Ang lata ay hindi nabubulok sapagkat ito ay nare-recycle kundi yung binibenta natin, di ba? Opo. Pangatlo, sino ang gusto mo basa? Sige, Inday Jocelyn. Paglilinis ng paligid tulad ng silid-aralan, bakuran at komunidad. Okay, mahalaga no na dapat natin linisan ang ating paligid, lalo na sa silid-aralan dito, bakuran at komunidad. Sa inyong palagay, naglilinis ba kayo sa inyong mga bahay? Oo. Sa silid-aralan, naglilinis ba din kayo? Opo. Okay, magaling. Isa yan sa mga nakakabuting gawain sa kapaligiran.
Pang-apat. Okay, Melissa, Inday Melissa. Basahin. Pagtatanim ng mga puno, gulay at halaman. Okay, isa sa mga nakakabuti gawain sa kapaligiran ay ang pagtatanim ng mga puno. Bakit kaya mahalaga ang pagtatanim ng puno? Sige, Inday Jocelyn. Para kapag may baha po, may mag-absorb ng water. Okay, magaling. Para pag may baha ay may hihigop sa tubig at hindi ito mapundo. Opo. At gulay, mahalaga rin ang pagtatanim ng gulay dahil para may aanihin tayo at may makain na sariwang gulay. At halaman, bakit kaya? Mahalaga rin ang halaman kasi ito ay nagdaragdag ng kagandahan sa ating bahay, paligid, kundi sa silid-aralan. Okay, panglima. Sige, Dudong, Miguel. Ang lima, pag-recycle at muling paggamit ng mga bagay na maaari pang pakinabangan. Okay, ano kaya ang mga bagay na nare-recycle? Sige, Celine. Mga plastic bottle po. Okay, plastic bottle, mahusay. Ano pa? Lata po. Okay, lata. Ito ay mga basura na nagagamit ulit. Sa plastic bottle ay ito ay natataniman ng mga halaman. At saka lata, mahusay. Okay, Hep-Hep! Hooray! Hep-Hep! Hooray! Hep-Hep! Hooray! Anong gagawin kapag sinasabi ang hooray? Anong gagawin? Itaas ang kamay. Hep-Hep! Hooray! Hep-Hep! Hooray! Hooray! Hep-Hep! Hooray! Hep-Hep! Okay, pang-anim. Sinong gustong bumasa? Sige, Jocelyn. Pagtitipid sa tubig at kuryente. Okay, bakit mahalaga ang pagtitipid ng tubig at ng kuryente? Alam niyo ba kung bakit mahalaga? Hindi po. Okay, so mahalaga ang pagtitipid ng tubig. Bakit? Hindi dapat magsasayang ng tubig dahil kapag nagsasayang tayo ng tubig at ng kuryente, ilalaki ang ating mga bayarin. Tama. At mga bata, hindi dapat nagsasayang tayo ng mga nakakabuti sa ating kalikasan dahil dapat natin itong pangalagaan. Pang-pito, Sheena, pakibasa. Pag-iwan sa pagsusunog ng basura. Okay, so hindi mabuting gawain ang pagsusunog ng basura dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Ang usok na gawa sa pagsusunog ng basura ay nakakasama sa ating kalusugan. Kung nais ninyong magtapo ng basura, ay pwede ninyo itong at pwede nyo rin itong ilubong gali. Ilubong if ganahan namang daghan na kayo basura sa inyong balay, pwede ninyo ilubong, dili ninyo pwede nga sunugon. Opo. Pangwalo, Inday Melody. Pagpapakita ng disiplina at responsableng pag-uugali sa kapaligiran. Tama. Isa ito sa mga nakakabuting gawain sa kapaligiran. Dapat tayo mga bata, bisan pag mga gagmay pa ta, dapat responsable na ta sa ato ang surroundings. Kaya naman, if dili o ratong ka ng atong baliwalaon ng atong surroundings, unsa kay kanang effect sa ato ang kanang kalusugan. Sige, Inday, Melody. Magkakasakit po tayo. Oo, tama. Madali tayong magkakasakit kapag hindi natin napanatiling malinis ang ating kapaligiran. Kung meron naman tayong mga nakakabuting gawain, meron din tayong hindi nakakabuting gawain. Una, pagtatapon ng basura kahit saan. Kapag meron kayong basurang nakita sa daan o sa paligid, anong gagawin ninyo? Pupulutin. Saan itatapon ang basura? Tama. Kapag may nakita kayong basura sa paligid, pwede ninyong isabulsa, pwede ninyong itapon kung meron kayong makikita basurahan. At huwag niyong itatapon kahit saan, ha?
Okay, Batang Jocelyn, pakibasa. Pagsusunog ng basura nang nakakadagdag sa polusyon sa hangin. Kapag tayo ay nagsunog ng basura sa ating kapaligiran, ano ang mangyayari? Magiging Okay, Batang Sheena. Sisira ang kalikasan at ang ating kalusugan. Tama! Masisira ang ating kalikasan at ito ay magdudulot ng polusyon. Okay. May katanungan ba? Wala po. Okay. Pangatlo, pagputol ng mga puno ng walang pahintulot. Kayo ba ay nagpuputol ng mga puno sa kagubatan? Hindi po! Okay, Batang Sheena, ang sagot mo ay nagpuputol ka ng puno sa kagubatan. Bakit? Bakit oo ang sagot mo? Sumunod. Pangsugnod. Buhay yan, biyan ang sumunod. Okay, may pahintulot ba sa mga nakakataas sa iyo? Wala. Wala. At tama bang gawin yan? Hindi. Hindi. Kasi ang mangyayari, magkakaroon tayo ng sakit or ang ating kapaligiran ay masisira. Opo. Okay. Pang-apat. Batang Melissa, pakibasa. Pwede kang pumunta sa harap. Pagtatapon ng basura sa ilong, kanal, dagat, o kahit saan na naluyan ang tubig. Nakaligo na ba kayo sa dagat? Oo! Malinis ba ang inyong karagatan? Hindi! Hindi! Sa amin po, malinis. Malinis kayo ay naglilinis sa inyong karagatan. At okay na ba sa iyo na maligo sa karagatan kahit hindi malinis? Hindi po! Hindi kasi tayo ay nagkakaroon ng sakit. Tama. Okay. Panglima. Okay, Bata Bunso, pakibasa sa panglimang di dapat gawin sa kapaligiran. Panglima, pagwawalang bahala sa mga patakarang tungkol sa kalinisan ng kapaligiran. So ano ba ang mga dapat na gawin sa ating kapaligiran? Magbigay ng isang halimbawa. Okay, Batang Melody? Ano ang dapat natin gawin sa ating kapaligiran? Maglilinis po. Maglilinis, tama. At sa ating barangay o sa ating bahay, may mga alituntunin tayong dapat sundin para mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. At isa na doon ang paglilinis. Kayo ba ay naglilinis sa bahay? Yes po. Kayo ba ay naglilinis sa inyong kapaligiran? Opo. Okay, very good. Pang-anim, pakibasa mga bata. Pag-aaksaya ng tubig at kuryente. Sino-sino ba dito ang nag-aaksaya ng tubig at kuryente? Wala po. So, madali. Ngayon mga bata, ano bang dapat gawin para hindi maging aksaya ang ating kuryente at tubig? Yes, Batang Melody. Kung hindi na po gagamitin ang suga, kay Panginoon ninyo. Very good. Okay, now let's give isang bagsak kang Batang Melody. Okay, magaling Batang Melody. Dapat papatayin ng ilaw kapag ito ay hindi ginagamit. Magaling. Sa tubig naman, ano ang gagawin para hindi maaksaya? Okay, Batang Jocelyn. Paggamit po ng balde kapag nag-iigib ng tubig. Very magaling, Batang Jocelyn. Bigyan natin ng 3 bagsak si Batang Jocelyn. Isa, dalawa, 3. Dapat mag-iipon tayo ng tubig para may gagamitin at hindi palaging magbubukas na gripo. Magaling. Dahil mga bata, ang kuryente at ang tubig ay isang likas na yaman sa ating kapaligiran. Pang-7, pakibasa. Pagsira o pagdudumi sa mga pampublikong lugar. Sino ba ang sumisira? Sino ba ang naninira dito at nagdudumi sa pampublikong lugar? Wala Wala po, magaling. So ano ba yung pampublikong lugar mga bata?
Very good. So dapat mga bata, hindi natin dudumihan at sisirain ang isang pampublikong lugar. So ano pang dapat natin gawin mga bata? Batang Jocelyn. Kapag may nakita kong basura ay pupulutin ko. Magaling. So dapat pag may basura tayo nakita, ito ay pupulutin at saan ilalagay? Sa tamang lalagyan. Magaling, Batang Jocelyn. Bigyan natin ng 2 palakpak. At sa pangwalo, hindi pakikilahok sa mga gawaing pangkalinisan. Sino ba rito ang hindi nakikilahok kapag may nilinisan sa ating komunidad? Wala Lahat ba ay nakikilahok? Opo. Wow! Magaling! So, mga bata, ano bang ginagawa nyo? Okay, Batang Melody, Pinupulot ko ang mga basura. pinupulot ang mga basura. Saan kayo? Saan nyo pinupulot ang mga basura? Sa pamilaan ko. Sa tabing daan, magaling. Naman si Batang Deo. Ano bang ginagawa mo, Deo, kapag ikaw ay nakikilahok sa mga gawaing pangkalinisan? Nagsisilipid ko Nagwawalis. Nagwawalis sa saan kayo nagwawalis? sa kapaligiran. Sa kapaligiran. Tama, magaling. Sa mga bata, dapat tayo ay maging malinis at responsableng mamamayan sa ating kapaligiran para maging malinis at masaya ang ating komunidad. Ito naman mga bata, meron tayo ano ang mangyayari kapag napababayaan ang kapaligiran. Pakibasa, number 1. Magkakaroon ng matinding polusyon sa hangin, tubig at lupa. Magkakaroon ng matinding polusyon. So kapag magkakaroon ng matinding polusyon, so ano mangyayari sa ating kapaligiran? Masisira. Masisira! Tama! Ano pa? Madaling magkasakit. Madaling magkasakit. Tama. Dahil kapag tayo ay nakalanghap ng maruming hangin, anong mangyayari sa atin? Magkakayakit po. Magkakasakit tayo. Tama. Sa tubig naman, kapag ang tubig ay marumi at ating iinumin, anong mangyayari? Sakit din po ang tiyan. Magkakasakit ang tiyan. Tama. So dapat mga bata, papahalagahan natin ang ating kapaligiran. At kapag sa lupa naman, kapag may pollution, anong mangyayari sa lupa? May baha po. May baha at ang mga lupa ay hindi pwedeng taniman dahil ito ay mamamatay dahil sa marumi. Dahil sa maruming lupa, sa pollution. Tama. Now class, bigyan natin ng pack-bet clap ang ating mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pack na pack, bet na bet. Okay, now class, stand up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pack na pack, bet na bet. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang maaaring mangyari kapag napabayaan ang ating kapaligiran. So, dadami ang mga sakit tulad ng dengue, diarrhea at iba pang hindi
mawawala ang ilang pieces. So kapag dinumihan natin o sinira natin ang karagatan o ating kapaligiran, mawawala ng tahanan ng mga hayop at halaman. So dapat natin ito pangangalagaan at linisan. Protektahan at linisan. Ikalima, Inday Angie. Bababa ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao dahil sa maruming paligid at kakulangan sa likas na yaman. So kapag sira o madumi ang ating kapaligiran, magkaroon tayo ng di sapat na pagkain, mas malinis na tubig at tirahan. So ano ba ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng mga sapat na kailangan sa pang-araw-araw? Intay Melissa, ano ating mga dapat gawin para magkaroon tayo ng sapat na pagkain, malinis na tubig, at mas maayos na tirahan? Magtatanim, magaling. So ano pa? Inday Jocelyn? Maglilinis po. Maglilinis. Ano pa? Tutong, Enzo? Magaling magtipid ng tubig at kuryente. So dapat natin itong gawin para mas mabuti o mas malinis ating pamumuhay sa ating komunidad. So meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na Wala po. na po. So bigyan natin ng pasabog club ang ating mga sarili. Alam niyo ba kung paano ito gawin? Hindi po. So ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay! Pasabog. So gawin natin lahat. Magpansin tayo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay! Pasabog. Okay, so para makuha or to measure your understanding, no, ay meron tayong gagawing aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na tukuyin ang wastong gawain. Okay, papangkatin namin kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Para sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay may ibibigay kaming mga papel sa inyo. Sa papel na iyon ay may mga larawan na mga nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran at hindi pagpapahalaga. Ang gagawin nyo lang ay bibilugan nyo ang mga larawan na nagpapakita ng pagpapahalaga at lalagyan nyo ng X kung ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran. Unang pangkat, nagkakaliwanagan ba tayo? Opo. Sa pangalawang pangkat naman ay magdidikit kayo ng mga larawan kung ito ay nasa tamang gawain. Kung ididikit ninyo sa Batang Masaya kung ito ay nagpapakita ng tamang gawain, at ididikit naman dito sa Batang Hindi Masaya kung ito ay nagpapakita ng hindi tamang gawain sa kapaligiran. Nagkakaintindihan ba? Oo. Okay, so bago kayo magsimula, ay meron muna tayong pamantayan kung paano kayo magkakaroon ng puntos. Okay, sa una ay kooperasyon. Kung lahat ba kayo ay nakikooperate sa inyong mga kagrupo, meron kayong 10 puntos. Pangalawa ay kalinisan at kaayusan. Kung malinis ba ang inyong gawain, meron din kayong 10 puntos. At ang pangatlo ay presentasyon. Pagkatapos ninyong gawin ang inyong mga gawain, ay iprepresenta nyo dito sa harapan sa inyong mga klase. Kapag nagawa nyo lahat ng pamantayan na ito, ay magkakaroon kayo ng kabuuang 30 puntos. Okay, so ngayon ay magsisimula na ang inyong gawain. Bibigyan namin kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong mga gawain.
dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran. At ito naman ay ikis dahil ito ay nagtatapon ng basura sa dagat at ito ay bawal. At lalo na po ito sa larawang ito at ito ay pagtatapon din ng basura sa dagat. At ito ay ikis din kasi bawal po ang pagpuputol ng kahoy. At sa nakikita ninyo ay ito ay nasisira ang kapaligiran dahil sa kapabayaan ng mga tao. At ito din ay dinilugan namin dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating kapaligiran. At yun lamang po. Okay, so bibigyan natin ang unang pangkat na Sumakses Club. Alam niyo ba kung paano gawin yun? Hindi po. Okay, so ako muna mauna, tapos kayo susunod, okay? Opo! Okay, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sumakses. Okay, tayo lahat ay tumayo. 1, 2, 3, go! Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sumakses. Okay, sa pangalawang pangkat. Dito namin leverage ang mga mabuting gawain ng mga bata na pagtapo ng mga basura sa wastong lalagyan at pagkuha ay pag-segregate ng mga basura, pagkuha ng mga basura sa mga ilog, mga kasada at pagtanim ng mga puno. Ito ang mga mabuting gamit sa ating kapaligiran. At dito naman sa hindi mabuti kaya ang pagputol ng mga puno. Dahil ito ang mga cause ng pagbaha at ang pagtapon ng mga basura sa ilog. Ito ay bawal. At pagtapon ng mga basura sa kali at iba pang silid. Ito ang mga bawal. Okay, magaling. So, ngayon, ibibigyan natin ng 5 bagsak at pangalawang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At ngayon, sa dalawang grupo ay ang nakuha nilang puntos ay ano kaya? Okay, ang dalawang grupo ay nakakuha ng 30 puntos. Dahil nagawa nila ng tama ang kanilang aktibidad at na ipaliwanag nila na maayos. Okay. Bigyan natin ang ating sarili ng 5 bagsak. Ngayon, mga bata, meron ba kayong katanungan sa ating discussion ngayon? Wala po. Wala po. So, ibig sabihin, kayo ay handa na para sa ating pagsusulit. So, pakikuha ng iyong papel at lapis. Tapos na ba? Opo. Pakipasa sa harap. Wow! Kayo ay nakakuha ng malalaking score. So, ibig sabihin, kayo talaga ay may natutunan sa ating leksyon ngayon. Bago po tayo magpupos sa ating alin ngayon, ay may nabili kami sa inyo na takdang aralin. So, pakibasa. Mag-isa ng 5 paraan kung paano mo mapapalagaan ang kapaligiran sa inyong bahay o komunidad. Sa inyong bahay, kayo ay maglista ng mga 5 paraan kung paano mo papangalagaan ang kapaligiran at sa inyong bahay o komunidad. At ito ay pasan nyo sa susunod natin na pagkikita. Ito kayo tindihan? Opo. Ngayon, tayo ay magbalik-aral upang
Sige, so nagkakaintindihan sa lahat? Opo. Wala na ba mga katanungan? Wala na po. At ngayon ay tatapusin natin ang ating klase. Inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panapos na panalangin. Okay? Pakita niyo mga bata. Ito po ang aking tulong at sabihin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.